Tiniyak ng ASEAN National Organizing Council na 100% nang nakahanda ang Pilipinas para sa hosting ng ASEAN Summit 2026 simula bukas Miyerkules sa Cebu. Idineklara namang special non-working holiday ang May 6, May 7 at May 8 sa mga lugar kung saan gagawin ang mga pagpupulong. All systems go na ang Pilipinas para sa hosting ng 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit simula May 6 hanggang 8 sa Cebu. Ngayong Martes, nag-final inspection na ang ASEAN National Organizing Council kasama ang Cebu officials para tiyaking magiging maayos ang lahat ng pagpupulong. Formal na ring binuksan ang International Media Center sa Mactan World Museum para sa mahigit 1,000 mamamahayag na daragsa. Paramount to our concern in opening the International Media Center is to provide you with a seamless coverage of the summit. And that includes all activities, all events that may be open for media coverage. There may be some events that are closed doors, but we will strive to provide you as much information. Para iwas abala sa mga residente, idineklara na ang special non-working holiday sa Miyerkules hanggang Biyernes sa Lapu-Lapu City at Bayan ng Cordova, kung saan gaganapin ang serye ng ASEAN Senior Officials Meetings at mismong ASEAN Summit. Pero dahil sa krisis sa krudo, bunsod ng tensyon sa Middle East, una nang naglunsad ang Pilipinas ng virtual meeting room system para sa ilang pagpupulong. So meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on deck to use VMRs in PICC. Gayunpaman, tuloy pa rin ang face-to-face meetings ng world leaders sa pangunguna ni ASEAN 2026 Chairman President Ferdinand Marcos Jr. Pero para makatipid, simple lang at wala ng engrandeng mga dekorasyon ang programa ng summit. The priority substantive deliverables for the first summit are proposed to focus on the Middle East crisis, such as the energy security, the food security, and the safe mobility of ASEAN nationals. Bukod sa isyu ng krisis sa Middle East, inaasahang ring sa sentro ang mga pagpupulong sa maritime security, digital transformation at AI, climate action at economic resilience.